Nagkasya sa inyo yun, tay? Hilugaw po namin sa litsi. Yung isang litsi, sinaing. Hilaw ka namin sa akin. Para magkasya. Dahil nga sa hindi makakita si Tatay Darwin ay alam kong masakit para sa kanya ang mga nangyayari na ito. Hirap ng pamumuhay ng ganito. Saan mo naman iniaalok dyan? Doon po sa sentro. Sa sentro pa? Naglalakad ka papunta doon? Ano yung bit-bit mo yung walis? May binabaon ka, wala? Wala po. Paano pag merienda? Kape lang po. Mabuti na lang talaga ay mayroong tatlong nagsisilbing anghel si Tatay Darwin na gumagabay sa kanya sa tuwing may gusto siyang gawin na trabaho. Alam ko na maliliit pa ang mga batang ito pero makikita natin sa kanila na kaya na nilang tumulong sa kanilang mga magulang. Hello guys, good day sa lahat at salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa ating page, sa ating YouTube channel, sa ating platform at sa TikTok natin. I-follow nyo na din po ang ating platform doon at saka nagpapasalamat din ako sa mga nagsishare, nagla-like, nagko-comments at sa hindi nag-skip ng ads sa ating YouTube. Ngayong araw po ay andito na naman kami ni Rans kasi nga maganda po yung panahon ngayon ay makita nyo, napakainit kaya sasamantalahin natin ito para makapag-scouting ngayong araw. So tara, let's go! Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late, I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday morning. Okay guys, andito na tayo ngayon kina Dayan matapos yung biyahe namin na talagang may kalayuan talaga itong lugar nila na ito. May dinaanan din kami kanina na bagong scout at mamaya pagpabalik kami dadaanan namin yon. Pero sa ngayon, dito muna tayo kina Dayan para na sa ganon ay makamusta natin si Dayan kasi no last time hindi natin siya nakausap, pero ngayon hindi ko lang din alam kung nandito siya kasi nga mainit yung panahon. Alam niyo naman si Dayan kapag gaganto hindi niya palalampasin yung pagkakataon na makapagpawid siya, pero sana nandito no para makamusta naman natin. Putik pa din dito sa kanila kahit wala nang ulan. Diyan kaya si tatay, gumagawa na naman yata ng pawid. Pawid ba? Pawid. Grabe talaga si tatay, Walis. Ha? Walis? Tatay Darwin. Talagang, kahit hindi nakakita nagtatrabaho. Yun, pakita mo. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, though I felt misunderstood. Tay Darwin, kamusta po? Hindi lang po. Sipag mo naman tatay. Grabe. Ang init naman ng pwesto mo. Ba't diyan ka nakapwesto? Po dun masakit dun sa balkon. Nasisikipan ka. Grabe si Tatay Darwin mga bayan. Kahit hindi niya nakikita yung ginagawa niya kapaka-pa lang nakakapagtrabaho pa rin, di ba? Galing talaga ni Tatay Darwin. Kamusta po, nasan po si Dayan? Ay, nagpunta po sa school nila at may project daw po. May kailangang gawin si school. Okay lang. Kung importante kasi siguro yung niya, lakad niya, Anong oras ka pa dyan tayo nagsimula? Kaya na po itong maga, pagka akyat po namin itong palapa. Sino nanguha niyan, palapa? Ako
Ako po nag-akyat. Saan ka nanguha niyan, tay? Yan lang po sa ano. Paano ka nakakakita kung di mo nakikita? Kasama ko po yung asawa ko. Tapos, Tinuturo lang sa akin ng sandakang palapa. Kinakapa ko na sa taas. grabe. Ikabinta na po kami kahapon ng 4 ay. 4? Hmm, Magkano naman ang benta niyo sa gada isa? 30 po. 30? Hmm. Ay, nay, pahinga akong damit ni tatay. Sipag ni tatay, oh. Grabe. Itang aso-asokal man. Kuya Marcos. Oh. Pang-asasukal. Kamusta po ang alaga niyong baboy, tay? Aso po. Naaalagaan pa naman? Hmm. Paano po si Dayan? Hindi na hindi na siya nakakapagpawid? Siya po nung nakaraan nag-deliver po at kailangan daw po niya tulang siyang baon. Ilang araw na po yung walang baon ay. Ay, ganon. Hmm. Nabalitaan ko nga yun. Kaya nga po nagpawid siya. Para may mapagkunan. Ganyan sana, no, di ba? Yung gawa din ng paraan. At si Dayan naman, bago pa natin makilala, talagang ganyan na yung ginagawa niya. Talagang kayod marino na rin talaga. Tapos, kasabay pa ng pag-aaral. Halika na, kaya na yung damit ni papa mo. Suota mo si papa mo. Suota mo si papa mo. Anong damit? Damit ka muna, tay. Tay, ang init dyan sa pwesto mo, tay. Dali na kung gano'n. Sige daw, kung paano mo susuotin yan, tay, kung di mo nakikita. Ah, grabe. Baligtad na yun kanina, pero naibaligtad niya pa rin ng tama. Kaya, ano? Galing. Tay, lagay ko itong microphone dyan sa damit mo. Kayo po ba, tatay, nagtanghalian na po ba kayo? Dito ka, tatay, ang init dyan sa pwesto mo, tay. Dito ka muna. Halika muna dito. Upo ka muna dito. Dito sa kabila. Dito, may upuan dito. Yan, upo ka tayo, upo ka tayo. Kuya Marcos, ano ito? Ano ito? Sino yung nagsukot ng paano nakaraan? Halika. Dali, halika. Kasi nung nakaraan pagbisita ko dito, itong mga kapatid ni Dayan, gustong-gusto daw nila magsapatos pag pumapasok pero wala silang mga sapatos. Kaya kinuha ko yung sukat ng mga paan nila tapos binilhan natin. Ito. Tingnan natin kung kanino to. Yung isang sinukatan ko ng pa, sino yun? Siya? Halika ate, ano pangalan niya? Halika. Halika. Dali. Mamaya ka na maglaro. Lagay mo muna yung gulong mo dyan. Halika. Oh, noong nakaraan, di ba sabi mo sa akin gusto mo magkasapatos? Ha? Ngayon ba, nung pumapasok ka, nakachinelas ka pa rin? Ha? Pero gusto mo magkaroon ng sapatos? Opo. Opo, ito, sapatos mo. Ha? Kasi silang dalawa lang inakunan ko ng size ng paa. Oh. Sige nga, sukatin mo kung kasi sa'yo. Dito. Oh. Sige daw. Ay, may nakalaman pa pala sa loob. Sige, suot mo. Sige, push mo, tulak mo. Sige, tulak. Ay, kasya na. Grabe. Parang sinukatan. Ay, sinukatan pala talaga ito. Kasya? Hindi masikip? Hindi naman. Oh, tanggal mo na. Tapos ilagay mo doon sa loob para kapag papasok ka, meron ka sapatos na suot, ha? Bigay doon kay mama. Lagay mo doon. Tapos ito, pampasok ito ng pambabae. Oh, alam ko sakto naman to sa'yo. Kasi may sukat naman na ibinigay. Ito, gamitin mo pagpasok mo, ha? Lagay mo doon sa loob. Sige na. Walang ano man at gusto nyo kasi magkaroon ng sapatos kaya binilang ko kayo. Huwag muna kayo maingay, ha? Doon muna kayo laro. Laro muna kayo doon. Dali. Doon muna kayo. Nagkakusapin ko si papa nyo. Kamusta naman buhay nyo tayo, Derbin? Itong mga nakalipas na araw. Hirap baga po at maulan. Buti nga, tatay, kahit na hirap ka, ginagawa mo ng paraan yung mga bagay-bagay na ganda para kumita. Wala po magawa eh. Kailangan Katulong. kumilos. Ano? Ito po ba, tatay, itong kinayas mo na yan ngayong simula umaga? Ito pa lang yun. Yan yun.
Hindi, ay ibig sabihin ko, kahapon nagbenta kayo, di ba? Nagbenta na po kami kahapon. 3 yung nabenta mo? 4 po. 4? Ilang ano mo yun ginawa? 2 araw po. 2 araw. Ikaw lang gumawa nun. Grabe, no? Saan yun? Sino nagbebenta nun, tay? Sino Order po may- sa amin yan, order. order talaga sadya. Pero may time din ba na inililibot yung ganyan? Yung po, yung ganyan kahapon, si Dalia po naglako. Yung kapatid ni ano? Ni Dayan? Ah, yung mama, yung asawa mo? Hindi po yung anak kong isa. Yung Oo nga, yung kapatid nga ni Dayan. O si Dalia, yung nakausap ko nung nakaraan? Hindi po yung binigyan ko pong sapatos ngayon. Bibigyan yung sapatos. Yung babae. Ah, okay. Yung bang nakausap ko nung nakaraan, anong pangalan niya? Divine po yun. Ah, Divine. puro kasi di. Ito na naman tayo sa mga magkakatunog na pangalan. Nakakalimutan na naman. Okay. Yung palang bata na binigyan ko kayo ng sapatos, siya po yung naglibot nung nung ginawa ni Tatay Darby na na walis. Pero yung iba, order dito. Taga saan naman po ang umu-order sa inyo, tay? Yan po sa sentro. Ah, taga sentro pa. Baka kailangan nila maramihan, tay. Sa larap nga po, may order sa amin 6. 6 na piraso. Sa larap pa. Kailan nyo ibibigay yun? May due date ba? Sabi ko nga po kay Dayan, sabihan po dito sa larap na Na? sunod na Linggo. linggo na lang po yung order nila. Kaso nga lang, baka kailangan din nila makabenta ng ganun, kukuha na sila sa iba kapag ganun. Dapat nga po yung makagawa ko ngayon ng kahit mga 3 piraso po hanggang bukas. O kasi, Para madala ni Dayan bukas. o pwede nang iuna yun, At least may ibebenta na sila, hindi sila kukuha sa iba, Pero si Dayan pala, sa sinabi mo tayo, dire-diretso pa rin naman ng pagpapawid para pang-alalay nga sa kanyang Siya po. galing din. Nung Biyernes lang po yung Paano yung sinasabi mo tayo nawalan siya ng allowance, hindi siya pumapasok? Napasok po siya at kahit wala po siyang baon, inuutang niya yung pamasahe niya sa bangka. Ay, ganun. Oo naman, Nabaon na po yung walang kanin na dala. O paano siya sa tanghalian? Iikaya na po doon sa eskwela niya. Nakikikain na lang siya? So, pumabayan si Dayan, nagsisikap ng todo para lang makapagtapos ng pag-aaral para maiahon niya sa hirap itong pamilya niya. Tinan niyo po ang sakripisyo ni Dayan. Magsakay pa ng bangka bago pumasok, tapos wala pang baon mo lang na tanghalian, di ba? Wala siyang kakainin, ni merienda siguro, wala rin pang merienda, kahit pang merienda wala. Wala po. Paano itong mga bata tayo na pumapasok? Napasok po yan kahit wala pang baon. Ito sana tularan ng karamihan ng mga kabataan na kahit na walang baon hindi hadlang para hindi pumasok. Diba? Ikaw, nagpasok ka? Hindi. Masasanga po sana si Dayan nung kahapon. Ay, hindi daw po video at may project sila. May project. Sabi ko nga ngayon, alam ko baka na si Dayan nagtatrabaho na naman. Kasi nga po mainit, di ba? Kahapon sobrang ulan. Ngayon mainit, alam ko nga, sabi ko baka sasamantalahin na naman ni Dayan yung pagkakataon at magtatrabaho yun ngayon. Pero dahil nga pala may kailangan gawin sa school, hindi siya nakapagtrabaho ngayon. Pero sigurado ako tayo, di ba? Kung walang project sa school yun, nagdagawa yun ngayon. Masasapo nga po sana yun. Grabe. Ibig sabihin, tumawid na naman siya sumakay na naman ng bangka? Papunta ng school? Para lang dun sa project? Ay, grabe. Kapag gano'n anong oras siya uwi tayo? Baka po mamaya, mga alas 4. Wawa man. Ang naramdaman mo tayo kapag ganyan? Walang maibigay na baon sa mga bata. Yan, sakit sa damdamin po baga. Nag-iisip kung anong iisipin ng trabaho pag Kaya ito ang naisip ko ito, pag na lang, kahit ang walis, kahit hirap. Ipagkitaan lang. Grabe. Pero ikaw po ba tayo, since ganito yung nangyayari sa mga bata, kapag gabi, pinapatulog ka naman. Hindi nga po nakakatulog. Kaya tinatanong ko kay Nag-iisip tatay. kung ano ang gagawin baga sa buhay namin. Pag di ako nakakatulog, kaya sang walisin. Kahit alas 3 ng madaling araw, nagkakaiswa ako Wawa naman. para matapos ko yung walis para ma-deliver. Paano po tatay yung baboy nyo? Saan kayo kumukuha ng pambahog doon? Ay po nung isang araw,
Utang po yung asawa ko sa binila namin dati ng bahog. Bahog. Medyo dito naman po kung kailan babayaran. 1 linggo lang daw po. Utang po ng 10 kilo. Nasaan na po tatay yung isa mong anak, yung nakausap po nung nakaraan? Nandun po sa Bumalik na? Trabaho daw po yung asawa niya eh. Siya na po ba tatay yung panganay? Siya na yung pinakapanganay ano? Siya po. Wala pa talagang anak si tatay Darby na po pwedeng makakatulong pala sa kanilang mga bayan. Si Dayan, anong grade pa lang nga ulit si Dayan tatay? Grade 9 po yun. Grade 9? Nako, may 3 taong pambubunuin si Dayan para makapagtrabaho. Diba? Hindi ko nga alam kung nakabuti po yung K-12 o nakatagal lang sa tao, di ba? Na dapat kahit high school graduate ka, makakapagtrabaho ka naman sa mga company, sa mga electronics. Pero dahil nga dinagdagan nila ng 2 taon, hindi ko alam kung nakatulong ba o lalo lang napatagal yung dapat na kumikita na yung bata o ano. Diba? Kasi kung wala naman talagang kakayanan na mag-aral ng kolehiyo, alam na nila sa sarili nila yon. Kaya pagkatapos ng 4th year high school, apply na ng trabaho, di ba? Pero dahil nga ngayon ay ganyan, hindi pa sila may binibigyan na bang certificate trans kapag ka nakatapos ng 4th year, yung bago ka mag 11-12, wala. Talagang kailangan mong tumungtong ng 11-12 bago ka magkaroon ng Meron din naman kaso yung moving up kung tawagin. moving up. Wala yung diploma. Ayun lang. Yung kasi yung kailangan noong noong mga panahon kasi na wala pang K-12, yung diploma syempre ng high school, yun yung ipo-provide mo doon. Para nga nang sa ganun, may katunayan ka na may resibo ka na nakapagtapos ka ng 4th year, di ba? Kasi si Rans, high school lang din naman, di ba Rans? Pero sa company siya nagtrabaho sa Batangas, sa Yamaha o Electronics yun. Isang magandang kumpanya at marangal na trabaho. Hindi na natagalan ng 2 pang taon, di ba? Babalik nga po yun si Dayan ng ngayon ba kasi may matrabaho daw po siya. Ay, nagsasabi na? Para daw po makatulong sa amin. Saan niya daw balak magtrabaho tayo? Ha? Saan daw balak magtrabaho ni Manila Dayan? daw po. Sa Maynila? Ano yung mga ngatulong sa bahay o ano? Tulong po. Oh, Po siya masama sa nasasamahan sana ng asawa ko. siya ang papalit? Ito po ba tatay si Dayan, kapag nagbabakasyon ba ilang buwan yan? May 1, 2? 1 buwan lang po. 1 buwan lang. Ang layo kasi, kung pwede lang sana si Dayan mga kababayan dun sa shop namin, pwede naman siya. Kaso nga lang ay ang layo ng uuwian niya. Hindi ko alam kung pwede siyang may uuwian siya dun sa may sa amin. Pwede natin siyang pagtrabahuhin, at least dito lang malapit lang. Tapos matututo pa siya ng hindi sa bahay, kumbaga may matututunan siya na skilled. Na skill, may kakaroon siya ng skill sa pagbe-bake. Pero subukan natin kasi kailan pa naman ang bakasyon na April pa yata? O June? June pa ano, tatay? Sige, hayaan mo at babalikan ko dito si Dayan kapag ma-finalize ko kung mayroon siyang pwedeng matuluyan dyan sa bayan ng Kapalong, ano? Para hindi na siya pupunta ng Maynila, ano? Ako na lang magpapasahod kay Dayan. Ha, tay? Ano po? Marami po siya matuluyan doon at naroon po yung mga kamag-anak ko doon eh. Nandun ang mga kamag-anak niya. Kaso nga lang, kasambahay siya, stay in yun, sigurado. Payag ba kayo? Naalangan naman po kami. Masyado pang bata pag magtrabaho. Kaya nga lang, gusto niya makatulong sa inyo, ano? Gagawa natin ng paraan, tay, ha? Nung Webis nga po ay tingin tanong sa amin kung ipansaing pa. Ay siyang tataka ng higasan na nakikita niya walang laman. Kaya naglima na naman siya nung pansaing namin. Kaya nagpipilit siya magsasay. Dito nga ay mas naramdaman ko ang hirap na dinaranas si Tatay Darvin dahil nga hindi siya makakita at hindi siya makapagtrabaho ng higit sa ginagawa niya ngayon. Paano yun, tay? Saan siya kumuha ng pinangsaing nung araw na yun? Nanguta po kami nung bigay po sa amin ng lulay namin, nung lula niya. 2 takal. Nagkasya sa inyo yun, tay?
Hilugaw po namin sa litsi. Yung isang litsi, sinaing. Hilaw ka namin sa akin. Para magkasya. Hirap ng pamumuhay ng ganito. Hindi makatulong sa anak. Alam niyo mga kabayan, alam ko yung bigat na pinagdadaanan ni Tatay Darwin bilang ama. Kasi nung una ko palang makita to si Tatay Darwin at siya yung unang-una ko na interview. Sa bawat kwento ni Tatay Darwin, alam ko, naramdam ko na yung bigat na pinagdadaanan niya bilang tatay. Kasi mahirap talaga, masakit bilang tatay na makikita mo yung mga anak mo na nahihirapan. Eh dahil nga sa kalagayan ni Tatay Darwin, hindi niya magawa na makapag-provide ng malaki, ng talagang sasapat at masabi natin susobra sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Bisa ko nga po magtrabaho, hindi na makatrabaho at ganito pong kalagayan. Anak ko na lang ang nagumigap magtrabaho para may lalamunin. Grabe. Tatay, ganito. May cash ako dito. Bibigyan ko sa Tatay Darwin para may bili po sila kahit paano ng pagkain. Hirap po ng sitwasyon nila, mga bayan. Kasi, di ba alam naman natin na padre di pamilya talaga yung dapat na kikilos. Di ba? Kaso nga lang, hindi naman ginusto to ni Tatay Darwin na magkaganito siya. Di ba, Tatay? Sino ba naman ang may gugustuhin na mabulag tayo, di ba? Walang tao na gugustuhin na magkaroon tayo ng kapansanan na ganito o problema na ganito sa katawan natin. Kasi yan yung unang-unang puhunan din natin, yung mata sa lahat ng trabaho. Buti nga tinan yung si Tatay Darwin, hindi siya nawawalan ng pag-asa, talagang tulong pa rin, gawa ng paraan para lang kumita kahit pa paano at may pang dagdag nila sa pagkain nilang ng pamilya nila. Nabibilib nga ako si Tatay, sa totoo lang, kasi hindi sayad lang, kasi hindi lahat ng bulag tatay kagaya mo. Yung iba talaga nasa bahay na lang, hindi na kumikilos. Kasi akala nila, feeling nila katapusan na yun ang mundo nila, ganun na lang sila. Pero ikaw, Tatay, gumagawa ka pa din talaga ng paraan. Hindi ako mapakali sa bahay pag wala akong gawa ay. Basta po lagi akong may gawa. May trabaho. Sige po Tay Darwin, ganito, bibigyan kita ng munting tulong na cash. Hawakan mo po ito, Tatay. Hawakan mo. 500 yan, tapos magbili ka po, Tatay, ng ano, ha? Magbili ka po, Tatay, ng pagkain niya, ha? Buti na nga lang po yung binigay nating puhunan sa kanila na binili ng baboy. Eh, kahit pa paano, naaalagaan pa rin naman nila. At sana dumating yung time na kapag mapakinabangan din nila yun. Kasi ayun lang kasi yung alam nila na negosyo. O kasi yung binigay ko sa kanilang cash, sabi ko nga ay na 20,000, sabi ko nga sila nang bahala kung ano yung alam nila. Pero yung nga ang gusto nila baboy, so sana someday mapakinabangan din nila yun. Tapos makaisip pa sila kung ano yung mas mabilis na pwede nilang every month mapagkukunan ng pera. Tatay, kapag ka naibenta nyo ang baboy, isip kayo ng iba, yung mabilis lang. Yung kada isang buwan, pwede nyo nang may dispose. Ano? Kaya po. Tatay, ganito. Kung dito po mahina yung 45 days, tay, di ba sabi nyo hindi masyado mabili dito yun? Hindi po. Okay. Ganito gagawin natin. Mag-alaga kayo ng 45 days kapag naibenta nyo yan. Tapos, kukuha tayo ng susuplayan sa palengke ng Kapalongga. Tay, ibabiyahin natin yung mga manok ninyo. No? Tapos doon natin ibibenta. Ha? At least yung tatay 45 days lang, wala pa. Minsan 35 days lang, 38 days lang, may pera na kayo. Ha, tay? Kasi ang baboy matagal. No? Tagal nga po. Oo, tsaka mabubugbog pa kayo dyan sa bahog ng bahog, di ba? Mahal po ang ngayon ng kilo ng bogi. Kaya nga po tayo nung sasabihan ko sana kayo noon, kaso nga lang pagpunta ko dito kasi nakabili na kayo ng baboy. O nung pagpunta ko na yun, dapat sasabihan ko kayo na 45 days ang ipursige ninyo para po nang sa ganun ay wala pang 40 days, kapag malalaki ang manok, pwede nang ibenta. Ano? Kikita't imposibleng hindi. No, tay? Siya po. Hayaan niyo po kapag ibenta niyo ang baboy.
Tapos, Wala po nga namin na yan. Pagkabinta niya, mabili pa kami ulit ng kahit dalawa uli. dalawa uli na baboy ang gusto ninyo. So nga po sa 45 days. Mahal na po ng baboy ngayon. Mahal ang baboy. 5,000. Okay, sige. Kung ano sa tingin nyo yung basta't kikita kayo, ano tay? Yung hindi kayo malulugi, ano? Kasi di ba kaya nga tinawag na negosyo, di dapat tutubo tayo, ano? Kapag itong tatry nyo, itong pagsubok nyo na ito sa baboy, kung may try ninyo at medyo alam nyo lugi kayo, sa pagod, sa bahog, change kayo sa 45 days ha. Kami ang bahala maghanap ng susuplayan natin doon sa palengke, ano? So po, Okay, tapos gawa lang tayo ng kulungan. Ano tayo? so, Sige tayo, laban lang tayo ha. Pakatatag ka lang kasi nakikita ko naman na lumalabang ka sa buhay kahit na ganyan. Ano nyo, naawa ko kay Tatay Darwin kanina nung pagdating namin dito kasi nakita ko nga siya. Nandito sa initan, dito siya nagkakayas ng gagawin ng walis para may benta. Diba? Tapos kanina umaga pa daw siya nagsimula ng ano tinanghalian nyo tay? Ngayon, karin po siya sardinas ang ulam. sardinas? Pero si Daya naman bago pumasok nagkain. Alas 8 po siya nagalis dito. Alas 8 ng umaga. Dito na siya nagtanghalian. Nagano pa po yun. Grabe. Hagan pa. At wala pong biyahe ang bangka dito. Walang biyahe ang bangka. Paano siya nagano? Nagpalayagan po. Doon po siya nagantay ng bagka. Paano siya nagtawid? Anong sasakyan? Naglakad lang po siya dyan sa Sa dulo. Sa kabilang barangay. Dayhagan po. kabilang barangay. Lakad lang yun? Papunta ng school? Hindi po. Nakasakay po ng bangka. Lakad lang siya para makasakay Ng bangka? Doon may sasakyan na siya? Grabe naman sakripisyo nila yan mga bayan, oh, para lang makapasok. Diba? Nagpunta pa doon, naglakad pa. Malayo siguro, ano nay? Opo, malayo. Oh, malayo. Nilakad din yan para lang makasakay po ng bangka para makapunta lang ng school. Grabe. Sana makatapos na ito si Dayan. Sana mabilis ang panahon para hindi na niya nararanasan din yung ganito. Alam ko ito yung magpapatibay din sa bata kay Dayan. Kaso nga lang, gusto ko sana nga ipatransfer si Dayan dito. Kaso nga lang po mga bayan, hindi daw pwede at sa purpose nila. Ano, Nay? Di ba, Nay? Matagal po kasi ang Matagal daw ang processing, ang procedure. Pero gusto ko sana siyang i-transfer mga bayan sa high school dito. Tapos pwede ko siyang kunan dito ng tricycle, isi-service na lang natin. Hindi na siya maglalakad, di ba? Kaso nga lang po dito, ayun, bangka talaga, tatawid po sila ng dagat yata yun o ilog na para lang makarating ng school nila. Sige tay, ha? Laban lang, ha? Salamat Ganyan po. talaga ang buhay tay. Kaya kayo mga bata kayo, magsipag kayo, ha? O ito yung nagtinda nung nakaraan. Tanungin ko nga lang siya tay. Ikaw yung nagtinda nung walis. Okay. Saan mo naman iniaalok dyan? Doon po sa sentro. Sa sentro pa? Naglalakad ka papunta doon? Ano yung bit-bit mo yung walis? Wala kang kasama? Itong buong linggo na to nagpasok ka naman. Isang buong linggo? May binabaon ka? Wala. Wala po. Paano ka na umuwi ka ng tanghalian dito? Hindi. Siya po. Nauwi ka. Tapos dito ka nagtatanghalian. Paano pag merienda? Kapilang po. Ayan nyo, mga bata, di ba? So, titiis, kapilang. Pagbutihin mo pag-aaral mo, ha? Tapos yan, ganyan, tulong-tulungan mo sila mama at papa mo, ha? Para na sa ganun, kapag malaki ka na, sanay ka na sa trabaho, ha? Hindi ka naman nahihiya na naglalako ka ng ganyan. Hindi po. Kahit makita ka ng mga kaklase mo? Hindi ka naman nila kinakantsawan pag nakikita ka. Grabe. Tulong-tulong sila, pati yung bata na bunso. Tumutulong din sa pagkakayas. Pati ito. Kapatid niyo pa ba itong isa? pa po. Yung pinundan po nito. Hindi pa ito nag-aaral, di ba? Hindi pa. Kinder po yung pagpasok. Grabe. Tulong-tulong po ang mga bata. Magkakapatid doon. Liliit pa. Grabe. Sana po mga bayan, isama natin sila sa mga prayer natin kasi malaking bagay po yung pag-prayer natin sa mga kababayan natin. Isama natin sila sa dasal natin kasi
Alam niyo naman, yun yung pinaka-powerful sa buong mundo, yung prayer natin kay God, yung ano natin, yung tawag dito, yung relationship natin kay God, di ba? Kung gagamitin niyo yung sapatos niyo, ha? At kapag mainit na, o para sabi niyo gusto niyo ma-experience din na may bagong sapatos kapag pumapasok. Itong kapatid mo, pumapasok din siya? Itong isang buong linggo nakapasok siya, hindi? Siya po. Nakapasok naman. Paano nung nakaraang araw, ang kinain nyo lang pala sinong kumain ng lugaw? Kayo sa kanin? Sila papa mo sa lugaw o ano? Kami po lahat. At halo, may kanin tas may lugaw. Tapos saging. Tinayin nyo? Ang parang naging ulam nila yung lugaw. Diba? Saka nakakita ng ganun. Kanin na inulaman mo pa ng lugaw. Tapos may saging lang. Oh, okay na sa kanila yun. Basta magkaroon lang ng laman yung tiyan nila. Oh, sige po Tatay Darvin. Sa ngayon, pupunta muna kami ha. Tay, basta ganito. Kung mabigyan tayo ng magandang panahon, babalik kami dito, ano? Sure po. Kapag hindi masyadong busy si Dayan sa school, ha? Sure po. Para makausap ko din si Dayan na tatay. At kausapin natin siya tungkol din sa gusto niyang pagtatrabaho sa Manila. Baka pwede nating magawa ng paraan. Gawa natin ng paraan para hindi na siya masyadong malayo. Tsaka mas magiging panatag yung isip ng mga magulang niya kapag alam niyang halimbawa kagaya niya sa atin nagtatrabaho. Kasi yun, kasambahay yun. Hindi natin alam kung ano yung papasukan niya na amo, di ba? Hindi naman pare-paras ng tao. Pwedeng mabait, pwedeng sortihan yan ay, pwedeng hindi magandang pakikitungo sa'yo, meron namang magaling makitungo ng mga amo. So para panatag din yung isip nila, pwede natin si Den ipasok doon, tapos matututo pa siya. Magagamit niya yun kapag nakapagtapos na siya, pwede siya magtrabaho sa ganung trabaho. Diba? Basta hanapan lang natin siya ng pwede niya matuluyan. Tapos kakausapin ko si Commander tungkol dito. O sige tay, punta na rin kami ha. Salamat po. Okay, walang anuman tay. Sige po. Salamat po kayo. Okay tay. O kayo, magsipag kayo ha. Tulungan niyo si papa niyo. Yan, tama yung ginagawa niyo yan. Tulungan niyo siya para hindi naman kawawa si papa niyo na siya lang nagaganyan. Baka naman ngayon lang kayo naggawa niyan. Natulong talaga kayo? Halata naman kasi ang dami nilang itak na ginagamit. Kasi kung si papa lang nila o si Dayan lang, baka isa lang yan o kaya dalawa. Pero ito, lahat sila meron. Talagang makikita natin na talagang lahat sila gumagawa. Hindi lang dahil sa pumunta tayo dito. Sige na, punta na kami ha. Sige, galingin sa pag-aaral niyo. Nay, punta na po kami, Nay. Sige po, wala po naman. Punta muna tayo kasi may mga may mga kailangan pa rin tayong tulungan ngayong araw. Kagaya kanina may bago tayong na-scout at saka dito sa barangay na to, meron din tayong pupuntahan kasi nga kasi nga merong nagkontak yata kay Rans na baka daw pwede natin mabisita. Tayo naman po ay kapag may mga ganyan ay pupuntahan po talaga natin para malaman natin yung sitwasyon kung ano may tutulong natin. Basta yung mararating namin sa ngayon, yung kaya naming marating sa ngayon na makakauwi pa din kami. Kasi maraming nilalapit sa ating, kaso lang yung iba nasa bandang Mindanao, nasa Davao, nasa tawag dito, nasa ano ba yung tawid ng Batangas? Mindoro, ayan, ang dami. Pero hindi po namin sa ngayon kayang marating yan. Pwera na lang po kung magkakaroon kami ng pagkakataon ng mission mismo dyan sa bayan po ninyo. Okay, salamat ulit sa pagsama sa mission namin na to. Sa lahat na may mabuting puso dyan, open for donation po tayo para dito kay Tatay Darvin, sa pamilya nila, kay Dayan. Nakita naman natin na pinagsisikapan nila yung binigay nating puhunan na 20,000 para sa kanilang babuyan. Kaya deserve nila ang matulungan din, di ba? Ayun lang po, muli Marcos TV Channel, Rans TV, cameraman natin, Commander Marcos. God bless po sa lahat at pag-ingatan kayo ng Panginoon.